So what's up guys? Yan, nagbabalik ang inyong vloggerist. Yes, si Paring The Fourth. Yan. So ngayong araw, ang iba-vlog natin ay wala nang patumpik-tumpik at mahabang intro. So magpapalit tayo ng bubong natin, magpapalit tayo ng yero, papalitan natin yan ng bago kasi butas-butas na, tumutulo na yung bubong namin. So kaya kailangan natin palitan. So ngayon, yon ang ating i-video. So, sinisimulan na nila. So ngayon, paakyat na ang mga papa papunta sa bubong para masimulan na nila ang paggagawa at pag-aayos ng ating bubong na butas-butas. So yan, kasi tumutulo na talaga siya pag umuulan. Medyo nagkakaproblema kami. So ano pang gagawin natin? Di palitan natin. Ayan oh. Say hello, Tenten! Woohoo! Hello sa ating mga subscribers. So ayan, panoodin nyo na lang guys. Bali yun guys, nandun na sila sa taas. Ayan, magagawa na sila ng bubong. Bali papalitan yung bubong natin. So nandun yung pinsan ko, tsaka ang papa. So yan, tatanggalin yata nila muna yun sa dulong kahoy kasi mukhang hindi siya diretso. Itutuwid yata muna ng papa yon, tsaka ng pinsan ko. Ito sila, yan o. Okay Romel! Woo! Naka-vlog tayo! Sana all! So baba tayo dun sa may parting yun para medyo kita natin. Oh, kaway-kaway! So yan yung nandun sila sa dulo. Kasi yan yung kahoy na nasa dulo yan. Kung mapapansin nyo, yan ay ang tawag dito, hindi siya diretso. Kaya tatanggalin yata muna ng mga papa. So papalitan natin yung yero natin kasi marami nang tumutulo. Kaya babaguhin natin. So ipapakita ko sa inyo yung mga yero nandun sa may kalsada pa eh. Yan na oh, tinatanggal na nila. Sinisimulan na nila tanggalin. Kinakabra na nila. Yan, so bali guys, nandito yung mga yero. Natakpan na ng mga damo kasi medyo matagal na to dito. Ayan. So, yan o, napakahaba. Bali yung size, yung haba niya ay 16 feet. Napakahaba. Isang yero. Ayan o. So medyo siguro mga isang buwan na to dito. Hindi lang kasi nakasikaso kasi walang katulong ang papa. Ayaw niya nang kumuha ng babayaran kasi kaya naman niya. Ayun, meron siyang nausap na pinsan ko. So yun nga yung kinakatulong niya ngayon sa paggagawa. So ako naman, bale ang purpose ko, ako yung mga magluluto. Magluluto tayo mamaya ng pagkain nila. At nagsaing na rin ako. So ngayon pinapakain ko naman si Tenten. Kaya hindi nila ako makakatulong, tsaka hindi na rin ako pwede sa mga ganitong trabaho kasi may diferensya na ako sa balikat. Hindi ko na kaya magtaas, hindi ko na kaya mag-angat ng mga mabibigat. Medyo mahirap iangat yung mga ganong kahahabang yero. So kaya umusap na lang ang papa ng ibang makakatulong. So ako naman ngayon, para makatulong, magluluto naman tayo. Tapos ako yung mag-aasikaso sa kanila mamaya ng pagpapakain kasi wala ang mama. Nasa school nung pamangking ko kasi siya yung naghatid. So babantayan niya na yun hanggang sa lumabas. Siguro mga 10:30 naman siguro. Nandito na yon. Kaya yan, ako muna yung taong bahay. Tapos wala rin naman magbabantay syempre sa anak ko. Ako na rin yung magbabantay. Papakain ako kay Tenten. So nasimulan ko na kanina. Bale, talaga ng mga purpose ko ng pag-vlog ay yung paggagawa ng bubong. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo yung mga pagpapakain pa ng bata. So ayan si Tenten natin oh. Yan oh, naglalaro muna sa kuna. Kasi hindi ko siya pwedeng pakawalan. Kasi may ginagawa din ako. Naglalabad din ako ng mga namin ng mga damit namin. So kaya nandito muna siya nakakulong. Kasi para safe, kasi may mga nagpupukpok sa bubong. Baka malay natin biglang merong mahulog. So kaya para safe ang bata, nandito lang siya sa terrace. Kasi yung ginagawa naman, kung mapapansin nyo, ayan, medyo butas na. Kasi tinanggal na yung mga pako. Tapos yung kalahati lang naman muna ang tatapusin kung matatapos ngayong araw. So yun lang.
So yun guys, bale hahakutin na ng mga papa yung yero. So sisimulan na nilang dalhin dito sa baba. Kasi doon nga, pinakita ko kanina, doon pa manggagaling sa may taas, doon sa may shed. So iisa-isahin nila yan kasi hindi nila pwedeng hakutin ng dalawahan kasi masyadong mabigat. Kaya kung pwede nga sana na dalawahan, mas mabilis. Kaso mabigat na nga, sobrang pang haba. Kaya yun, tsatsagain na lang nila na isa-isa. So balis, yan, papakita ko sa inyo kung paano nila hahakutin. Medyo mahirap pa naman yung daan. So, bali guys, nagpapalambot na tayo ng manok. Kasi native siya, kailangan natin siyang palambutin ng gusto para masarap siyang kainin. Kasi ano siya, medyo matagal na siguro mga 1 taon na mahigit to. Kaya kailangan na natin siyang palambutin, matindihang palambutan. So, kasasalang ko lang, so bali dito na natin niluto sa ulingan. Kasi, syempre, sayang ang gasol. Sayang yung gas kasi ang mahal ngayon ng gas. Isipin mo, 1 tangke na sa 1,000. Dito na lang natin palambutin. Total, meron pa naman tayong mga uling. Ayan. Kaya dito na natin siya tirahin. Ayan o, kasasalang lang natin. So, bale, nakahugas ko lang naman at kakalagay ko lang niya. So, yan ngayon ang ating lulutuin. Ia-adobo natin siya, palalambutin lang natin guys. At habang pinapalambot natin yung ating manok, syempre, nagugutom din naman ng tao. Kaya ito, mag-aalmusal tayo. So, meron tayo ditong simpleng gulay na ginisa. Talong, sitaw na may kalabasa, pero hindi ako kumakain ng kalabasa, kaya talong at sitaw na lang. Tsaka meron akong nakitang corned beef. So napapansin nyo, dito sa baunan ko siya kinakain kasi sayang yung bahaw. Kaysa maghuhugas pa rin ako ng plato, di ito na lang, madadagdag pa sa hugasin. So kain tayo guys. Yan, talong yun, sarap, tsaka corned beef. Yun, sinabawan ko rin siya ng konting gulay, kaya yan. So mag-almusal na kayo para maganda yung may lakas kayo sa buong araw. So kain tayo guys. Ayan guys, luto na ang ating adobong native na manok. Ayan o. Kayo ba pag nagluluto, sinasamahan nyo din ng papaya para pamparami? Parang yung iba hindi pa nakakakita ng ganitong style ng adobo. Pero masarap po yan, masarap, napakasarap. Mga taga Batangas, yan, paborito tong ganitong luto. Kakain na. Ayan na, kakain na daw po. Ayan o, kakain na po si Kuya Ruel! Ayan o, kumukuha lang siya ng pagkain. So ayan o.